Ibig sabihin, lalaki talaga yung kita natin. Puta, daan-daang bilyon yung pinag-uusapang kinukuha natin sa departamento mismo natin. Ibang uri talaga mambudol tong mga to eh. Para nga naman sa ganun, kumita tayo, wag na kayong umangal. Kumita pala tayo, bakit tayo umuutang? Nagdedeklara si Recto na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon. Tignan nyo kung gaano umutang si Marcos. Pinakamalaki rin ng utang natin. Pinakamalaki ang utang na naibebenta natin. Yung PDIC po na 117 billion. No? 117 billion po yung kinuha sa PDIC. Yung sa PhilHealth po, 60 billion po yung kinuha sa PhilHealth. Dalawa pa lang po yan. Ha? Hindi pa po natin natutuklasan yung ibang departamento. Baka kinunan din po ng mga pera yan. Hindi pa po lumalabas. Kasi yung PDIC, kailan lang natin nalaman eh. Ang kagyat na reaksyon natin, magwala eh. Mga hinayo pa kayo. Pera na ng deposito sa bangko. Grabe kayo kung ano. Opo, siya rin yan. Kaya mahilig talagang gumawa ng pera yan. Yung ibatlo, tama, siya rin po yun. Okay. So, ibig sabihin, lalaki talaga yung kita natin. Puta, daan-daang bilyon yung pinag-uusapang kinukuha natin sa departamento mismo natin. Sa department mismo natin. No? Kinuha natin, tapos diniklara natin na kita. Ibang uri talaga mambudol tong mga to eh. Para nga naman sa ganun, kumita tayo, wag na kayong umangal. Kumita pala tayo, bakit tayo umuutang? Napaka-contrast po eh, di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi mo, Recto, na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon, bakit pinakamalaki rin ang ating inuutang? Hindi ko mare-reconcile yan eh. Di ba? Kung yung mga, kung ikaw negosyante, di ba ang tendency mo pag totoong kumikita ka na malaki, nababayaran mo na yung mga utang mo, nababawasan na. Dito po baliktad eh. Nagdedeklara si Recto na pinakamalaki ang kinikita natin ngayon. Tignan nyo kung gaano umutang si Marcos. Pinakamalaki rin ng utang natin. Pinakamalaki ang utang na naibebenta natin. Nagbenta pa tayo. Record-breaking din po yung pagbebenta natin ng ginto. Kasama rin ba yan sa kwenta nyo sa revenue? Hindi diniklara ng Department of Finance eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung saan napunta yung ginto eh. Wala rito sa report nila yung ginto na binenta. Diyos ko. Para nyo masustain yan, kinakailangan nyo maghanap pa rin ng ipaprivatize sa mga susunod na taon. Panay privatization po ang gagawin natin para po ma-maintain ninyo yung kinikita natin na non-tax revenue. Ibig sabihin po, yung mga korporasyon po natin na kumikita ngayon, walang proof na binenta daw. Puta, wala raw proof na binenta. Ano po yung walang proof na binenta? Yung ginto? Tindi talaga ng mga Marcos followers, eh, no? Nasa dyaryo lang po. Marunong kayo siguro mag-type kasi nakanood kayo sa TikTok, eh. I-google nyo lang po. Sabihin nyo ron. Number 1 po tayo. Record-breaking po yung ginto na yan. No? Record-breaking po. Nakalagay po sa lahat ng dyaryo yan. Wala daw pong patunay na binenta yung ginto. Anak ng pupa naman, no? Ang hirap kausap ng mga supporter ni BBM, no? No? Ako pa magpapatunay daw sa kanila. Patutunayan ko pa ba? Kasalanan ko ba kung tanga kayo? Anak ng pupa naman, no? Naniniwala kayo sa vlogger nyo lang? Magbasa naman kayo ng ibang dyaryo.
Ano raw yung prueba? Hindi raw proven na nabenta raw yung mga ginto. Ikaw na lang di nakakaalam, Brad. Sino man yung nagsabi nun? Lahat ng Pilipinong may utak, alam na nagbenta tayo ng ginto. Top 1 nga tayo eh. Top 1 tayo sa pagbebenta ng ginto. Mahirap talaga kausap yung mga BBM supporter eh. Alam na ng lahat, inano pa eh. Hindi naman po yan na opinion na pwede nating pag-usapan. No? Yung opinion po, halimbawa, binalita ko, hindi imbitado si Marcos. May nagsabi kanina, ano ngayon kung hindi imbitado? Okay yan. Opinion mo yan. Walang silbi yung hindi imbitasyon. Pero yung i-deny pa ninyo. I-deny ninyo na ano, magregalo lang kayo dyan sa TikTok ha. I-deny ninyo na naganap yung bentahan ng ginto. Puta. Anak ng pupa. Walang katotoran ng pupa. Utak biya ang pupa. Okay. Balik na po tayo rito kay Recto. So sa madaling salita, ayan, mga kapatid, para ma-maintain po natin itong lahat ng to, kasi ngayon, ang binenta po natin, nagbenta tayo, meron silang merong property sa Makati na sikat na sikat. Hindi ko lang maalala eh. Binenta rin natin yun. No? Tapos, yung Star City, ewan ko kung natuloy na yung bentahan, pero nakasalang na po yan eh, sa bentahan. Baka may tanga na naman na magsabi sa inyo, Star City, pwede ba ibenta yun? Ibig po sabihin nun, yung lupa doon sa Star City. Mahirap talaga kausap yung mga Mailong, yung Mailong po sa may Makati. Malaking pera po yun. Ngayon, ang tanong ko po, hindi ba pag ganyan po yung kalakaran, benta lang tayo ng benta, wala na po, kawawa po yung mga susunod na presidente sa atin. Wala na natira. Panay, benta na lang. Recto, wag mo kaming budulin, no? Hindi kami natutuwa na binebenta natin yung mga asset natin, lalo na po yung mga lupa, no? Dapat po yan pinagkikitaan natin. Hindi po yan binebenta ng mura. Ang problema dito sa gobyerno na to, ang problema po dito sa gobyerno natin, pinagmamalaki nila yung kapalpakan. Saan ka nakakita na nagbebenta ka ng ari-arian? Wala po sigurong matinong tao. Benta ka ng ari-arian, inilagay mo pa sa Facebook na, ay, salamat. Lumaki po ang kita ko ngayon kasi naibenta ko ng aking mga ari-arian. Amor Solo Long Mile sa Makati yun, binenta. Binenta nila. Opo, yan, mga binenta po yan. Kaya malalaki pong... malaki talaga kikitain. Ang tanong, ano pa matitira sa Pilipinas? Di ba? Ayan po kapakinabangan na po dapat ng mga Pilipino yan eh. Okay. Kaya balikan po natin yung sa PhilHealth. Ayon po kay Lechon, Dr. Lechon. Pag nagtuloy-tuloy po itong zero. Ito po, ang epekto po nitong zero subsidy. Gamitin na natin yung gusto nilang gamitin. Yan pa pong subsidy na yan. Alam nyo, si Jam Magno lang si Jam Magno po, parang dissenting ano lang yan, Nino Barsaga. Ha? Decente kasi magaling mag-English. Pero hindi po ibig sabihin na matalino na yan. Putya, yan ang pinagkukunan kasi nila na impormasyon eh. Si Jam Magno, ano sabi ni Jam Magno? Hindi raw, ang tawag daw dun sa mga binibigay dun sa mga pumipirma sa
sa People's Initiative ay incentive, hindi daw hindi daw lagay, hindi incentive. Magkakaroon daw po tayo ng health crisis pag nagtuloy-tuloy po yung pagbabawas ninyo, hindi po nyo pagbibigay. Una, maubos yung budget ng PhilHealth. Kasi po, lalo na ngayon, ina-announce na po, meron po palang libre, dapat sagot ng PhilHealth. Ayon po to sa batas dapat sagot ng PhilHealth yung sinasabing annual check-up ng mga PhilHealth member. Hindi po natin na-enjoy yan. Di ba? Wala po nag-enjoy niya. Yan pa lang, ubos na kagad. Pag ngayon po nagpuntahan, kayo pong mga miyembro ng PhilHealth, alamin nyo po, paano po kami magpapacheck up ng libre? Yan po ay nakalagay yan. Sagot po ng PhilHealth yan. O ngayon natin natutuklasan dahil sa debate, sinasabi nila malaki pera ng PhilHealth. Gamitin po natin para makita nila na kapos yung PhilHealth. Ano po mangyari pag kinapos ang PhilHealth? Ito po hindi ko maintindihan Yung mga non-PhilHealth member, may PhilHealth card. Pinasasagot nyo sa mga miyembro ng PhilHealth, pati yung mga hindi nagulog. Yung po mga indigent, mga mahirap, na sinabi nyo sasagutin ng PhilHealth, yun po dapat yung bigay ng gobyerno. Di ba? Kawawa po numero uno, alam nyo po, ang kawawa numero uno, yung ating mga OFWs. Bayad sila dahil meron silang hindi makukuhang papeles Pag hindi nila makuha yung papeles na yun dahil hindi nagbayad ng PhilHealth, OEC yata, no?